Magandang araw sa inyo lahat. Kami po pala ang pangkatuna at ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa aklat o libro. Una, tatalakayin muna natin kung ano ba ang libro o aklat. Ang libro o aklat ay isang koleksyon ng mga kasulatan na salita o impormasyon na pinagsama-sama sa mga pahina at may takip. Ito ay pangunahing kagamitan ng pagkatuto, pagtuklas at iba pang kaalaman. Alam naman natin na simula pa nung pagkabata natin, nung elementary pa tayo, na ang libro ang isa sa sangkap upang tayo ay mabilis na matuto. Hindi lamang definisyon ng aklat o libro ang ating tatalakayin ngayon, kundi pati na rin kung paano ito gawin. Paano nga ba ito gawin? Una, pumili ng pamagat ng aklat. Mag-isip ng malinaw at angkop na pamagat tulad ng ang kahalagan ng bibliografiya sa pananaliksik. Bakit nga ba mahalaga ang pagpili ng pamagat? Mahalagang mamili ng pamagat ng aklat o libro dahil ito ang unang nakikita at naging pagkakakilanlan ng isang akda. Pangalawa, gumawa ng balangkas o outline. Iplano ang mga bahagi ng aklat tulad ng introduction, kahulugan ng bibliografiya kung ito ang iyong gagamitin na pamagat. At pagkatapos niyan ay kahalagan nito, paraan ng paggawa, halimbawa at konklusyon. Isulat ang introduction. Ipaliwanag kung ano ang bibliografiya at bakit ito mahalaga sa paggawa ng proyekto o pananaliksik. Dahil ito naman talaga ang pangunahing makikita natin pag tayo ay gumawa ng libro. Pagkatapos ng introduction, ipaliwanag ang kahalagahan at kahulugan. Gumamit ng malinaw na mga pangungusap upang maunawaan ng mambasa ang paksa. Dahil ito ang pinaka-importante na maunawaan ng mga mambasa ang ating ginawa na libro. Pagkatapos mo ipaliwanag ang kahulugan at kahalagahan ng iyong ginamit na paksa, isulat na sunod-sunod ang paraan ng paggawa ng bibliografiya. Gumamit ng malinaw na pangungusap. Halimbawa nito ay, una, ilista ang lahat ng ginamit na sanggunian. Ikalawa, kunin ang pangalan ng may akda at pamagat ng libro. Ikatlo, ayusin ang mga ito sa alphabetical order. Pagkatapos naman ay gumawa tayo ng halimbawa. Dapat tama ang ating ibibigay na halimbawa para mas mauunawaan na mabuti ng ating mga mamabasa ang ating ginawa na aklat o libro. Pagkatapos, basahin at itama. Suriin ang aklat upang maitama ang mga maling baybay, bantas, at kulang na impormasyon. Dahil kapag sinasabi nating libro, dapat ito ay malinaw at insakto dahil karamihan sa atin ay bumabase lamang sa libro. Ang panghulihan naman natin na ating gagawin kapag tayo ay gumawa ng libro ay ayusin ang anyong aklat. Lagyan ng pabalat o cover page, pamagat, pangalan ng may akda, bilang ng pahina. Dahil ito naman talaga ang nilalagay kapag tayo ay gumagawa ng libro. Mga uri ng tala: direktang sipi, buod ng tala, prisi, sipi ng sipi, hawig o paraphrase, salin o sariling salin. Ano ba ang direktang sipi? Ginagamit ito kung isang bahagi lamang ng aklat ang naisipiin. Sa paggawa ng direktang sipi, kinakailangang lagyan ng panipi ang bawat nakuhang tala. Paano ito malalaman? Malalaman natin na ito ay direktang sipi kapag ang ginagamit na impormasyon ay eksaktong kinuha sa orihinal na aklat at hindi binago ang mga salita ng may akda at nilagyan ng panipi. Halimbawa, ang edukasyon ang susi sa magandang kinabukasan. Ano ang pinagkaiba ng direktang sipi sa ibang uri ng tala? Ang direktang sipi ay iba sa ibang uri ng tala dahil ito ay eksaktong kinopya na pahayag mula sa orihinal na aklat, salita sa salita at nilalagyan ng panipi bilang patunay na hindi ito sariling salita ng manunulat. Paano ito makukuha sa libro? Basahin at unawain ang bahagi ng tekstong hanapin ang eksaktong pangungusap o talata na mahalaga sa iyong paksa. Kopyahin ng eksakto ang mga salita, huwag baguhin ang baybay, bantas o pagkakasunod-sunod ng salita. Isa ang tamang malaki at maliit na titik.
Buod ng tala, ginagamit ito kung nais lamang gamitin ay ang pinakamahalagang idea ng isang tala. Tinatawag itong synopsis. Paano malalaman? Malalaman mong ito ay buod ng tala kung ito ay pinakaikling bersyon ng isang tekstong na isinulat sa sariling salita at nakatuon lamang sa mahalagang idea na walang paggamit ng panipi. Ano ang pinagkaiba ng buod ng tala sa ibang tala? Ang buod ng tala ay naiiba sa ibang tala dahil ito ay pinaiklin at nakatuon lamang sa mahalagang idea. Samantalang ang ibang tala ay maaaring detalyado, kumpleto at naglalaman ng lahat ng impormasyon mula sa original na teksto. Paano ito kukunin sa libro? Number 1, basahin at unawain ang buong tala o bahagi ng aklat. 2, tukuyin ang pangunahing idea at mahalagang detalye. 3, sulat sa sariling salita ang pinakamahalagang impormasyon. 4, paikliin ang tekstong nang hindi nawawala ang kahulugan. Mula sa aklat o original na teksto. Ang Pilipinas ay binubuo ng mahigit 7,000 pulo at kailala sa mayamang kultura, magandang tanawin at mababait na mamamayan. Halimbawa ng buod na tala. Buod. Ang Pilipinas ay isang bansang may maraming pulo at mayaman sa kultura at likas na yaman. Halimbawa ng direktang isipi. Ang Pilipinas ay binubuo ng mahigit 7,000 pulo at kilala sa mayamang kultura, magagandang tanawin at mababait na mamamayan. Prese, ginagamit nito ang buod ng isang tala. Sa pamamagitan ng preseng pinatili nito ang original na ayos ng isang ideya at punto ng bisang may akda. Paano malalaman ang isang teksto na may turing ng presyo kapag ito ay pinakaikling bersyon ng orihinal na talata, ngunit manatili ng pangunahing ideya at mensahe na may akda gamit ng sariling panalita? Paano ito makukuha sa libro? Makukuha ang presyo sa libro na pamagamitan ng pagbasa sa buong talata, pagtukoy sa pangunahing ideya at muling pagsulat nito sa mas maikli at malinaw na paraan gamit ng sariling salita. Pinagkaiba ng presi at buod ng mga tala. Ang presi ay pinaikling bersyon na isang talata o teksto na gumagamit ng sariling pananalitila, ngunit manatili ang pangunahing ideya at pananaw na may mga akda. Samantalang ang buod ng tala ay simpleng pagkakaikli lamang ng mahalagang puno o detalye mula sa binsaang tala o akda. Sipi ng sipi. Maaaring gamitin ng sinipi mula sa isang mahabang sipi sa ganitong ori ay gamitin din ang panipi. Halimbawa, maaaring gamitin mula sa mahabang sipi at gumagamit ng panipi. Makilala ito sa pamagitan ng pagkuha ng teksto mula sa unang sipi, kasama ang panlabas at panloob na panipi para ipakita ang insaktong mga salita o orihinal na may akda. Paano malalaman ang sipi ay sipi ay makilala kapag ang teksto ay kinukuha mula sa isang naunang sipi at gumagamit ito ng panlabas at panloob na panipi upang ipakita ang insaktong salita ng orihinal na may akda. Halimbawa, ayon kay Aquino, 2024, sinasabi ni De La Cruz na ang komunikasyon ay susi sa maayos na ugnayan ng mga tao sa lahat ng larangan. Paano ito kukunin sa libro? Kinukuha ang sipi ng sipi sa pamamagitan ng paghahanap ng mahalagang bahagi ng teksto mula sa ibang libro o artikulo at muling isinulat ito saktong gamit ang panlabas ay panloob ng panipi. Halimbawa, inahanap ang mahalagang bahagi ng teksto mula sa ibang aklat o artikulo, pagkatapos ay isinulat muli ng insakto gamit ang
panlabas na panloob na panipi. Pagkakaiba ng sipi sa karaniwang sipi. Ang sipi ay sipi hango sa insektong naisip na mula sa ibang aklat o artikulo, samantala ang karaniwang sipi ay direktang kinukuha mula sa orihinal na akda ng walang panloob na panipi. Ang sipi ng sipi ay mula sa naunang sipi na hango pa sa ibang akda, samantalang ang karaniwang sipi ay direktang mula sa orihinal na akda ng walang panloob na panipi. Salin o sariling salin. Ito ay ginagamit sa mga pagkakataon ng mga tala ay nasa wikang banyaga. Ito ay paglilipat ng ideya mula sa isang wika tungo sa iba pang wika. Halimbawa, kung ang isang libro ay nakasulat sa Ingles at ito ay isinalin sa Pilipino, ito ay tinatawag na salin. Paano malalaman ang salin o sariling salin? Malalaman mong salin o sariling salin ang teksto ang orihinal ay nasa ibang wika at muling inilalahad sa sariling wika ng mananaliksik nang nanatili ang kahulugan at diwa ng teksto. Malalaman natin na ito ay salin kapag una, ang orihinal na teksto ay nasa ibang wika. Ikalawa, ito ay isinulat muli sa sariling wika ng nagsalin. At ikatlo, napananatili ang kahulugan at diwa ng orihinal na teksto kahit nagbago ang wika. Paano ito kukunin sa libro? Kinukuha ito sa pamamagitan ng pagbabasa sa orihinal na teksto sa ibang wika, pag-unawa sa ideya, at muling pagsulat nito sa sariling wika gamit ang malinaw at payak na pananalita. Pagkakaiba ng salin o sariling salin sa hawig o paraphrase. Ang salin ay paglilipat ng ideya mula sa isang wika tungo sa ibang wika. Samantalang ang hawig o paraphrase ay muling paglalahad ng ideya sa sariling salita ngunit nasa parehong wika. Halimbawa, orihinal, Ingles. Education is the key to individual and societal success. Salin o Filipino. Ang edukasyon ang susi sa tagumpay ng bawat individual at ng lipunan.